Welcome sa Cloudy Movie Recap. Nagsisimula ang pelikula sa isang post ang kulay kahel na nagpapakilala bilang si Puss in Boots. Ipinapakita na siya ay isang wanted na pusa. Makikita siyang tumatakas mula sa isang hall kung saan siya nakakulong. Bago siya tumakas, kinuha niya ang singsing ng lalaking dumakip sa kanya pati na rin ang kanyang bota. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay gumising sa lalaki, kaya naglaban sila gamit ang espada. Matagumpay na nakatakas si Puss in Boots. Itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang masamang pusa at isang takas sa batas, ngunit nagsisikap siyang ibalik ang kanyang dangal at linisin ang kanyang pangalan. Pumunta siya sa kanyang nayon, ang San Ricardo, kasabay ng pagdiriwang ng Festival of Fire. Habang papasok siya sa isang bar kung saan nagiinuman ang mga taga-nayon, pinagtawanan siya ng mga tao dahil akala nila isa lang siyang ordinaryong pusa. Lumapit siya sa bartender at umorder ng leche, ngunit pinagtawanan lamang siya nito at tinawag na hindi bagay sa mga tunay na lalaki. Dahil sa inis, ipinakita ni Puss ang wanted poster niya at ipinaliwanag na wala siyang balak manggulo. Naghahanap lamang siya ng simpleng misyon para malimutan ang kanyang mga problema. Ngunit nang makilala siya ng mga tao bilang The Fugitive Puss in Boots, tinangka nila siyang patayin. Matalino siya at naiwasan ang kanilang mga atake. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang magalit, gusto lang niyang makahanap ng isang magandang score. May mga nagmungkahi na nakawan niya ang simbahan at ampunan, ngunit tumanggi siya bilang isang pas ang may dangal. Ikinwento ng isang tao ang tungkol kina Jack at Jill, isang mabagsik na magkasintahan na may hawak ng mahiwagang beans na matagal nang hinahanap ni Puss. Bagamat nagdududa siya, pinatunayan ng mga tao na nakita na nila ang beans. Ayon sa alamat, kapag itinanam ang mga beans, takubo ito patungo sa isang kastilyong nasa ulap kung saan naninirahan ang gininto ang gansa na nangingitlog ng ginto. Sinabi rin nila na ang mga gintong itlog ay sapat na para yumaman habang buhay, ngunit tanging isang pas ang walang takot sa kamatayan ang makakakuha nito mula kina Jack at Jill. Nagpalit ang eksena at ipinakita sina Jack at Jill bilang malulupit at kinatatakutang mga kriminal. Dumating sila sa isang hotel para magpalipas ng gabi. Ibinunyag ni Jack na balak na niyang tumigil sa krimen kapag nakuha na nila ang lahat ng gintong itlog at magsimulan ng bagong buhay kasama si Jill at isang anak. Ngunit tumanggi si Jill at nais ipagpatuloy ang kanilang buhay bilang mga bandido. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating si Puss in Boots sa hotel. Sa kanyang pagsilip sa bintana, nagulat siya na totoo nga ang mga beans. Ngunit bago pa niya maagaw ang mga ito, napansin niya ang isa pang pas ang nakatago na nais ding nakawin ang beans. Naasar siya dahil sinisira ng estrangherong pusa ang kanyang plano. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit ayaw makipagtulungan ng isa. Mas ninas pa si Puss nang tinakot siya ng pusa. Nang magkangkwentro sila, napansin sila nina Jack at Jill at inatake, kaya tumakas ang estrangherong pusa. Hinabol ito ni Puss at natuklas ang isa itong lihim na komunidad ng mga pas ang gala. Pagkatapos ng mahabang habulan, nagharap silang muli at imbes na maglaban, naglaban sila sa sayawan. Dito ipinamalas ni Puss ang kanyang husay sa pagsayaw. Pagkatapos ng sayawan, nagkaroon sila ng labanang may espada, kung saan ginamit ni Puss ang gitara bilang sandata. Sa dulo, nagtanggal ng maskara ang kalaban at isiniwalat na isa pala siyang babaeng pusa. Nagulat si Puss at agad na humingi ng tawad. Ipinahayag niyang siya ay isang mangingibig at hindi isang mandirigma, at nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Habang hinahanap niya ang babaeng pusa, natagpuan niya si Humpty Alexander Dumpty, isang itlog na marunong magsalita at dati niyang matalik na kaibigan. Galit si Puss dahil sa pagtataksil ni Humpty sa kanya. Sinabi ni Humpty na siya ang nagpadala kay Kitty Softpaws ang babaeng pusa, para tulungan siya sa misyon ng mga magic beans. Tinawag ni Humpty si Kitty bilang isang bihasang magnanakaw, at kung magsasama ang talino niya at ang galing ni Puss, makakamit nila ang gininto ang gansa. Nag-alok si Humpty ng partnership pero tumanggi si Puss. Sinubukan siyang kumbansihin ni Kitty Softpaws at tinanong kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila ni Humpty. Ikinwento ni Puss ang kanilang pinagmulan. Ayon kay Puss, dinala siya ng hangin sa isang ampunan kung saan siya inalagaan ni Imelda, ang tagapamahala. Doon niya nakilala si Humpty. Lagi itong binubuli ng ibang bata, kaya tinulungan ni Puss at naging matalik silang magkaibigan. Mahilig sa imbensyon si Humpty at mahilig sa mga alamat.
Isang araw, ibinahagi nito ang alamat ng ginintoang gansa at napaniwala si Puss. Itinatag nila ang Bean Club at nangakong hahanapin ang Magic Beans. Ngunit lumipas ang mga taon at nawalan sila ng pag-asa. Naging pasaway sila habang tumatanda. Pinagsabihan sila ni Mama Imelda na huwag na silang gumawa ng kalokohan. Isang araw, nasadyap ni Puss ang isang matandang babae mula sa toro, at pinapurihan siya ng buong nayon. Binigyan siya ni Imelda ng bota bilang simbolo ng kanyang dangal. Ngunit si Humpty ay napariwara at nakulong. Nang iligtas siya ni Puss, pananggakwan siya ni Humpty na titigil na, ngunit niloko lamang siya nito. Ibinunyag na si Humpty pala ang nagnakaw sa bangko ng San Ricardo at idinamay si Puss, kaya itinakwil siya ng buong bayan. Sa kanilang pagtakas, naaksidente sila, at nang humingi ng tulong si Humpty, iniwan siya ni Puss sa mga gwardya dahil sa matinding sama ng loob. Sa kasalukuyan, humingi ng tawad si Humpty at sinabing handa siyang gawin ang lahat para maibalik ang pagkakaibigan nila at ang dangal ni Puss. Sa huli, pumayag si Puss na tumulong, hindi para kay Humpty kundi para kay Mama Imelda. Sa susunod na eksena, nagtungo ang tatlo para nakawin ang mga mahiwagang buto mula kina Jack at Jill. Pagkapasok nila sa kariton, sinubukan nilang kunin ang mga buto, ngunit sa proseso ay nagising nila ang mga alagang baboy nina Jack at Jill na itinuring nilang mga sanggol. Ang ingay ay nakaakit sa mapanganib na magkasintahan. Ngunit nagawa ni Puss at Kitty na itali sina Jack at Jill at makatakas kasama ang mga buto dahil sa mga imbensyon ni Humpty. Matapos manako ang mahiwagang buto, nagtungo sila sa desyerto kung saan nila ito itatanim. Habang naglalakbay, pinuri ni Puss ang galing ni Humpty habang isinalaysay ni Kitty Softpaws ang kanyang pinagmulan, kung paano tinanggal ng kanyang mga dating amo ang kanyang mga kuko. Dumating ang tatlo sa lugar kung saan nila dapat itanim ang mahiwagang buto. Ipinagkatiwala ni Humpty kay Puss ang karangalan na itanim ang mga ito. Matapos mailagay ang mga buto, isang malakas na buhawi ang biglang lumitaw at dumiretso sa mga buto. Walang malinaw na epekto ang mga buto sa simula, kaya lumapit si Humpty para suriin ito. Biglang may higanteng baging na tumubo ng mabilis at dinala ang tatlo paitaas sa ulap. Pagdating sa ulap, nag-iba ang kanilang mga boses dahil sa manipis na hangin at naglaro sila sa makakapal na ulap. Ipinakita ni Kitty Softpaws ang isang higanteng kastilyo, at namangha ang lahat na totoo pala ang alamat. Nagbihis si Humpty bilang gintong itlog upang makapagtago. Nang makarating sila sa kastilyo, palihim silang pumasok upang hindi mapansin. Ikinwento ni Humpty ang tungkol sa isang higanteng halimaw na tagapagtanggol ng gintong gansa at ang kanyang anak. Ayon sa kanya, kahit sino mang tumingin sa halimaw ay nagiging bato. Nang makarating sila sa kabilang dulo ng kastilyo, gumamit sila ng champagne upang makatawid. Doon nila nakita ang anak ng gintong gansa at napagpasyahang nakawin ito habang nangingitlog ito ng maliliit na gintong itlog. Habang bumabalik, inatake sila ng higanteng halimaw at naligay sa panganib si Kitty. Nailigtas siya ni Puss mula sa pagkalunod. Matagumpay silang nakatakas gamit ang dahon ng baging bilang parachute. Pagkababa nila, pinutol nila ang beanstalk. Ngunit dumating sina Jack at Jill na sinusundan pala sila. Samantala, nagdiwang ang grupo sa kanilang tagumpay. Nagpasalamat si Kitty kay Puss sa pagliligtas sa kanya. Naging romantiko ang pagsasayaw ni Puss at Kitty. Nang mapansin ito ni Humpty, sinubukan niyang pigilan si Kitty na mahulog ang loob kay Puss. Doon napagtanto ni Puss na may ibang layunin si Humpty. Nahabag si Kitty at iniwan muna ang dalawa sa dance floor. Kinagabihan, habang natutulog si Puss, inambush sila nina Jack at Jill at nawala ng malay si Puss. Kinabukasan, paggising niya, napagtanto niyang sina Jack at Jill ang nasa likod ng pag-atake. Inakala niyang dinukot din sina Humpty at Kitty, kaya't sinundan niya sila pabalik sa San Ricardo. Pagdating niya roon, palihim siyang pumasok sa bayan bilang isang wanted na kriminal. Laking gulat niya nang makita sina Jack, Jill, at Humpty na nagdiriwang. Ibinunyag ni Humpty na planado ang lahat mula sa umpisa. Maging si Kitty ay nagtatrabaho pala sa kanya. Ikinwento ni Humpty na isinagawa niya ang plano habang nasa kulungan pa, isang paghihiganti kay Puss sa pag-iwan sa kanya noon sa tulay. Ipinatapon ni Humpty si Puss sa mga bantay ng bayan dahil sa pagnanakaw sa bangko ng San Ricardo. Habang nilalabanan niya ang mga bantay, nakiusap si Imelda,
ang kanyang inang ampon, na huwag nang lumaban. Sumuko si Pus alang-alang sa damdamin ng kanyang ina. Dinala sa bilangguan si Pus, habang ipinakilala ni Humpty sa mga tao ang gintong gansa. Pinuri si Humpty bilang bayani sa pagdadala ng kayamanan sa bayan. Samantala, sa kulungan, nakilala ni Pus ang kanyang kasama sa selda, si Jack Beanstalk. Ikinwento ni Jack na ninakaw ni Humpty ang mahiwagang buto sa kanya noon. Binalaan na niya si Humpty na huwag kunin ang gintong itlog pero persigido si Humpty sa paghihiganti. Ibinunyag ni Jack na ang higanteng halimaw ay ang ina ng gintong itlog, isang dambuhalang ibon na gagawin ang lahat upang mabawi ang anak. Napagtanto ni Pus na ang plano ni Humpty ay dalhin ang halimaw sa San Ricardo para sirain ito. Ginamit ni Pus ang kanyang alindog upang mabuksan ang selda. Dumating si Kitty upang iligtas siya. Nagsorry siya kay Pus at ipinahayag ang kanyang tunay na damdamin. Nang dumating ang mga bantay, pinagtulungan nilang labanan ang mga ito. Habang nilalabanan ni Kitty ang mga bantay, pinuntahan ni Pus si Humpty. Hinimok niya si Humpty na huwag sirain ang bayan at ang ampunan. Kahit pakiramdam ni Humpty na hindi siya nabibilang sa San Ricardo, napaniwala siya ni Pus na may pag-asa pa siyang bumawi. Dumating ang higanteng gansa at inatake ang bayan. Ginamit ni Pus ang batang gansa bilang pain para ilayo ang ina nito. Tinulungan ni Kitty si Pus laban kina Jack at Jill na gustong nakawin ang gansa. Sa gitna ng habulan, nahulog sina Humpty at ang batang gansa mula sa tulay, pero nakahawak sila sa lubad at sinubukang iligtas ni Pus. Nang maging malinaw na hindi niya kayang iligtas ang dalawa, sinabi ni Humpty kay Pus na iligtas na lamang ang batang gansa upang hindi masira ang bayan. Kusang bumitaw si Humpty. Sa emosyonal na sandali, nadiskubre ni Pus na si Humpty ay isang gintong itlog sa loob. Muling nagkita ang ina ng gansa at ang kanyang anak at dinala ang labi ni Humpty pabalik sa kastilyo sa ulap. Matapos mailigtas ang bayan, pinuri si Pus ng mga tao. Ngunit siya'y nananatiling wanted sa mata ng mga bantay. Tumakas si Pus kasama si Kitty na nagnakaw ng kanyang bote habang sila'y tumatakbong magkasama patungo sa paglubog ng araw. Simula ang kwento sa pagdating ng pusa na si Puss in Boots sa piyesta sa bayan ng Del Mar. Masayang nagsalo-salo ang mga tao sa mansyon ng gobernador. Binati ni Puss ang mga tao doon at binigyan niya ng regalo na gintong barya. Habang nagsasaya sila, biglang dumating ang gobernador at huminto ang lahat. Nang makita niya si Puss ay inutusan niya ang mga kawal niya na hulihin ang mga tao doon at patayin si Puss. Nilabanan ni Puss gamit ang kanyang espada ang mga kawal ng gobernador at walang hirap niyang tinalo ang mga ito. At hinati ni Pus ang wig ng gobernador sa dalawa at minarkahan niya ang damit nito. Dahil sa fireworks na pinaputok ni Pus, nagising ang tulog na higanteng bato dahil sa malakas na ingay na narinig nito. Natakot ang lahat sa pagdating ng higanteng bato, sinira nito ang mansyon at kinukuha niya ang mga tao sa loob at inilagay niya ang mga ito sa malaking troso na may butas. Sinugod ni Pus ang higanteng bato upang iligtas ang mga tao. Nilabanan niya ito gamit ang kanyang bilis at hanggang sa tumama ang kampana sa mukha nito na ikinabagsak niya. Nagsaya ang lahat dahil natalo ni Pus ang higanteng bato at pinuri nila ito dahil sa pagliligtas niya sa mga tao. Habang nagdidiwang si Pus at ang mga taong bayan sa kanyang tagumpay, bumagsak ang kampana at namatay si Pus. Nagising si Pus sa opisina ng doktor, ipinaalam niya kay Pus na namatay siya dahil sa kampana. Ngunit walang pakialam si Pus sa sinabi ng doktor dahil ang mga pusa ay may siyam na buhay. Gayunpaman, pinaisip ng doktor si Pus tungkol sa lahat ng iba pang pagkakataong siya ay namatay. Inisip ni Pus ang mga panahon na iyon at namatay siya ng 8 beses. Sinabi ng doktor na isa na lamang ang natitira at ito na lang ang huling buhay niya. Iminungkahi ng doktor na magretiro na si Pus mula sa kanyang buhay ng pakikipagsapalaran. Ngunit tiwala si Pus sa kanyang sarili at walang dapat na ipag-alala ang doktor sa kanya. Sa isang bar, habang nakaupo si Pus ay may biglang tumabi sa kanyang malaking asong lobo. Sinabi nito na tagahanga siya ni Pus at humingi ito ng pirma sa isang papel na may larawan niya na wanted. Ngunit mabilis na binunot ni Pus ang kanyang espada para lang madisarmahan ang lobo. Inilabas ng lobo ang 2 patalim nito, naglaban sila ngunit walang magawa si Pus sa lakas nito. Sa paglalaban nila ay muntik nang tamaan si Pus ng patalim ng lobo, tumulo ang dugo nito mula sa sugat sa noo niya at nagsitayuan ang mga balahibo nito sa buong katawan niya, dito na niya naramdaman ang takot sa kamatayan.
Dahil sa takot sa kamatayan at sa lobo ay dali-daling tumakbo si Puss para matakasan niya ito. Dito ay nagtungo siya sa Mama Lunas na nagre-rescue ng mga pusang walang tahanan. Kasunod ng mungkahi ng doktor sa kanya, ibinaon ni Puss ang kanyang kasuotan, na para bang siya ay patay na at para din sa ikabubuti niya. Kinuha siya ng babaeng nagngangalang Mama Luna, sinama siya sa iba pang mga pusa. Hindi masaya si Puss sa kanyang buhay sa Mama Lunas, at tila bang paulit-ulit na lang ang nangyayari at ginagawa niya sa araw-araw. Nakilala niya ang isang maliit na aso na nagpapanggap na pusa sa Mama Lunas. Gusto nitong makipagkaibigan kay Puss dahil parehas silang marunong magsalita. Maya-maya, dumating si Goldilocks sa tahanan ni Mama Luna at kasama nito ang 3 osong na tinuring niyang pamilya at hinahanap nila si Puss para sa isang sekretong trabaho. Kalaunan, nakita na nila si Puss ngunit hindi ito nakikilala ni Goldilocks. Sa sumunod na eksena nakita nila sa hardin ang ibinaon ni Puss na kasuotan niya. Sinabi ng isang oso na si Baby na patay na si Puss at nakalibing na ito. Hindi naman naniniwala si Goldilocks na patay na ito dahil si Puss ay isang legendary. Dito nga ay narinig ni Puss ang pinag-uusapan nila tungkol sa isang bituing nagbibigay ng isang kahilingan. Narinig din niya ang tungkol sa kanya kung papaano nila kailangan si Puss para sa isang trabahong nakawin ang mapa ng bituin ng kahilingan. Nang marinig yun ni Puss ay natuwa siya dahil pwede niyang maibalik ang 8 buhay na nawala sa kanya, ngunit may isang problema ang mapang maghahatid sa kinaroroonan ng bituin ay nasa kamay ni Big Jack Horner na mapanganib na tao. Pinag-iisipan ni Puss ang pagnakaw ng mapa kay Big Jack Horner dahil sobrang mapanganib ito, ngunit maibabalik ng bituin ang kanyang mga buhay na nawala, kaya napagdesisyonan niya umalis sa Mama Lunas upang nakawin iyon sa kamay nito. Palihim na pinasok ni Puss ang compound ni Big Jack Horner, pero sinundan siya ng asong maliit na tinawag ni Puss na Perito, na sa tingin niya ay matutulungan niya si Puss. Binigay ni Perito ang isang kahoy na espada kay Puss para meron itong armas. Si Jack ay isang collector ng iba't ibang mahiwagang artifact mula sa iba pang mga fairy tale. Nang natuon ang atensyon ni Big Jack Horner sa 2 tauhan nitong babae, agad na pinuntahan ni Puss ang kahon. Ginamit niya ang kanyang kuko upang buksan iyon, madali lang niya nakuha ang mapa ngunit naroon din ang isang pusang itim na si Kitty Softpaw, isa din sa mga wanted. Nag-away sila Puss at Kitty dahil sa mapa, at maya-maya ay dumating sila Goldilocks sa lugar upang nakawin din ang mapa. Nakita ni Big Jack Horner na hawak na nila Puss ang mapa, at maya-maya lang at bumagsak ang istante na may mga magic potion. Agad na tumakas sila Puss at Kitty gamit ang magic carpet ngunit napahinto din agad iyon ni Jack Horner. Dito naman ay hawak na ni Kitty ang mapa, sinalubong siya ng mga kawal ni Jack Horner at mabilis niya lang mapabagsak ang mga ito. Si Puss naman ay pinatalsik ng tatay na oso palabas ng compound kasama si Kitty at bumagsak sila sa karawahe. Sumakay sina Puss at Kitty sa isang karawahe na minamaneho ni Perito upang ilayo sila sa mga kawal ni Jack. Pagkatapos ay tinipon ni Jack ang kanyang baker's dozen of henchmen, kasama ang mga kinakailangang mahiwagang artifact at magic potion, upang maibalik ang mapa sa kanya. Nang makalayo sila Puss nakita niya ang lobo na kasama ang mga tao at nanumbalak muli ang takot nito sa kamatayan. Sina Puss, Kitty at Perito ay nagpatuloy sa paglalakbay. Nakita nila sa mapa ang lokasyon kung saan matatagpuan ang bituin ng kahilingan. Dito nga ay nalaman nila na ang bituin ng kahilingan ay nasa Dark of Forest. Sa paglalakbay, tinanong ni Kitty si Perito kung ano ang pangalan nito. Sinabi niya na maraming tumatawag sa kanya ng masasama at pangit na pangalan, ngunit sa tingin niya ay wala doon ang para sa kanya. Nang makarating na sila sa Dark Forest, nakita nila ang isang portal at pinauna ni Puss si Perito para malaman nila kung ligtas ang daanan na iyon. Agad naman sumunod sila upang malaman ang nasa loob nito. Namangha sila sa loob nito dahil hindi nila inaasahan na makulay at maganda ang lugar na iyon. Dahil ayaw ni Kitty pahawakan ng mapa si Puss ay naglaban sila ng pagandahan at palakihan ng mata, hindi kinaya ni Perito ang nakikita niya kaya hinimatay siya. Sa sumunod na eksena, binuksan nila ang mapa at nalaman nila na maaaring baguhin ng mapa ang kapaligiran depende sa kung sino ang may hawak nito. Nang kinuha ni Puss at Kitty, ang mga landas ay nakatakdang maging madilim at mapanganib. Ngunit nang hawakan ito ni Perito ay naging isang masayang bahaghari na lupain dahil sa kanyang walang katapusang optimismo. Dahil doon ay nagpa siya ang dalawa na si Perito na ang hahawak ng mapa. Pagkatapos ay napansin nila si Goldilocks at ang mga oso na bumababa, kaya agad silang umalis.
Gamit ang malakas na pang-amoy ni Baby ay nalalaman niya kung saan papunta sina Puss. Sa kanilang paglalakbay, ang tatlo ay kailangang dumaan sa isang pocket full of posies. Nabangga ni Puss ang isang higanting asul na bulaklak at sa dadaanan nila ay hinarang sila ng mga ito. Nilabanan ni Puss at Kitty ang mga bulaklak ngunit wala silang nagawa dito, ngunit si Perito ay sininghot nito ang amoy ng bulaklak at napamahal ang mga ito sa kanya. Sinabi niya na amuyin ni Puss at Kitty ang mga ito at mamahalin sila ng mga bulaklak. Habang nasa daan, tinanong ni Kitty si Perito tungkol sa kwento ng buhay nito. Dito nga ay ikinwento niya ang buhay niya noong siya ay tuta pa lamang. Si Perito ay may mapagbirong pamilya na gusto ang larong tagu-taguan at palagi siya ang taya. At inilagay siya sa kahon at itinapon sa basurahan ngunit nahahanap pa rin niya ang mga ito. At isang araw inilagay siya sa medyas na may kasamang bato at inihagis siya sa ilog. Binutasan niya ang medyas gamit ang bibig niya upang makalangoy sa ilog at balikan ang mga kasama niya ngunit wala na siyang natagpuan doon. Kahit ganon ang nangyari ay masaya pa rin si Perito. Nagulat sina Puss at Kitty sa malungkot na istoryang ibinahagi ni Perito. Si Goldilocks at ang mga oso, kasama si Jack at ang kanyang mga tauhan, ay hinarang din ng mga bulaklak na asul. Ngunit sila ay hindi gaanong sinuwerte at ang ilan sa mga tauhan ni Jack ay kinakain o pinapatay. Sa bangka, pilit na ginagaya ni Perito ang cute looks na ginagawa ni Puss, tinuruan naman siya ni Kitty kung paano iyon ginagawa. Sa sumunod na eksena, dahil sa pangangati ni Puss sa kanyang mahabang balahibo sa mukha ay inahit ito ni Kitty, at ibinalik nito ang dating itsura ni Puss. Ibinigay ni Kitty ang maliit na patalim kay Puss. Pagkatapos ay tinapon niya ang kahoy na espada na agad na hinabol ni Perito. Sinundan naman ni Puss si Perito, ngunit maya-maya lang ay lumabas si Jack at ang mga tauhan nito at hawak nito si Perito. Dumating din sina Goldilocks, nakita nila na hawak ni Puss ang mapa at agad sumugod sila upang kunin ang mapa. Nilabanan nila Puss at Kitty ang mga tauhan ni Jack, sinubukan naman ni Jack na patamaan si Puss gamit ang isang palaso at ang bala nito ay ang sungay ng unicorn. Ngunit ang tinatamaan ni Jack ay ang mga tauhan niya na sumasabog at nagiging kunpeti. Dito nga ay muling narinig ni Puss ang sipol ng lobo, agad nagsitayuan ang balahibo nito at nakita niya ang lobo sa di kalayuan, dahil sa takot ay dali-daling tumakbo paalis si Puss. Nakita naman siya ni Perito upang sundan. Pinalo naman si Kitty ni Goldilocks at nakuha na niya ang mapa mula dito, agad na nagbago ang kapaligiran sa paghawak ni Goldilocks sa mapa. Natagpuan ni Perito si Puss sa madilim na kagubatan at nakasandal ito sa malaking puno. Nag-aalalang tinanong niya kung ano ang nangyayari sa kanya. Inilagay ni Perito ang ulo niya sa tiyan ni Puss upang pakalmahin ang pakiramdam nito. Ipinagtapat ni Puss kay Perito na isa na lang ang natitirang buhay niya at natatakot siya. Kaya kailangan niyang makuha ang isang hiling para muling maibalik ang mga buhay niya. Sinabi ni Perito na dapat sabihin ni Puss kay Kitty at sa tingin niya ay maiintindihan siya nito. Ngunit sinabi ni Puss na hindi na muling magtitiwala si Kitty sa kanya. Dito nga ay ikinwento ni Puss kung bakit hindi na nagtitiwala si Kitty sa kanya. Sa Santa Coloma, iniwan ni Puss si Kitty sa simbahan na kasal nila na nagaganap sa panahong iyon. Alam niyang kahiya-hiya ang ginawa niya at lubos na nagsisi si Puss, at labis niyang nasaktan si Kitty. Naririnig naman ni Kitty ang pinag-uusapan nila Puss. Sinabi ni Perito na kailangan sabihin ni Puss kay Kitty upang gumaan ang pakiramdam nito. Dito naman, nang buksan ni Goldilocks ang mapa, siya at ang mga oso ay dinala sa kanilang lumang tahanan kung saan una nilang natagpuan si Goldilocks. Sa loob ng tahanan ng mga oso, bumalik muli ang alaala nila kung saan unang nakita ng mga oso si Goldie na natutulog sa kama nila. Inakyat ni Puss at Kitty ang isang puno. Dito na humingi ng tawad si Puss sa nagawang kasalanan niya kay Kitty, pinatawad naman siya nito dahil si Kitty ay hindi rin pumunta sa araw ng kasal nila. Sa taas ng puno nakita nila ang isang kubo sa gitna ng kagubatan, kaya naisip nilang puntahan iyon. Nang makapasok na sina Puss sa tahanan ng mga oso, kinuha ni Puss ang mapa sa lamesa ngunit dahil sa honey ay narinig ni Goldie ang tunog at agad niyang napansin na nawala ang mapa sa mesa. Nang makita nila Puss na hawak nito ang mapa ay agad namang ibinato ni Puss ang mapa kay Kitty. Binuksan ni Kitty ang mapa at nagbago ang kapaligiran ngunit nahinto ito nang tinamaan ng kahoy na hawak ni Goldie ang mapa. Dito nga ay nag-uunahan silang kunin ang mapa, at hindi nagtagal ay nakuha na ito ni Puss at Kitty ngunit hawak naman ni Goldie si Perito.
Kinuha ni Puss ang mapa at nakulong siya sa loob ng isang malalaking kristal na kuweba. Ipinakita niya ang mapa kay Kitty upang malaman niya kung saang lugar dinala si Perito, at susubukan ni Puss na maghanap ng paraan upang makalabas. Nakaupo si Perito habang nagtatalo at nagpapalitan ng mga insulto sina Goldie at Baby, ngunit sinabi ni Perito sa kanila na mayroon silang perpektong pamilya na nais niyang magkaroon. Habang natutuwa ang mga oso kay Perito ay mabilis na pinalitan ni Kitty ng isang bunga ng halaman si Perito, at aksidenteng nahuli sila sa ginawa nilang patibong. Sa kuweba, iniwan ni Puss ang 8 nagpakita sa kristal na kamukha niya at ito ang mga buhay niya noon. Pinagtatawanan siya ng mga iyon at sinasabi nila na natatakot na si Puss na mag-isa kaya humanap siya ng kasama. Habang papalos ay dumating ang lobo at sinabi nito na naamoy niya ang takot kay Puss, at sinabi din niya na nasaksihan niya ang lahat ng kamatayan ni Puss at nakaukit iyon sa patalim niya. Sinabi pa ng lobo na hindi ni Puss pinahalagahan ang bawat buhay na meron sa kanya noon. Sa takot ay agad na tumakbo si Puss dala ang mapa patungo sa bituin ng kahilingan. Sa labas, nakita ni Kitty at Perito si Puss na tumatakbo. Sinubukan nila itong tawagin ngunit hindi sila nito pinansin. Sa pagtatalo nila ay sinabi ni Goldie na ang gusto niyang hilingin ay magkaroon ng isang pamilya, gaya ng sa tao. Labis na nasaktan ang puso ng mga oso sa sinabi ni Goldie. Ngunit nangako naman ang mamang oso na tutulungan nila si Goldie na makuha nito ang hiling na gusto niya kung ito ang makapagpapasaya sa kanya. Nakarating si Puss sa kinaroroonan ng bituin, at nagsimula siyang magsalita para sa kanyang kahilingan. Dumating naman sina Kitty at Perito. Iniisip ni Kitty na pinagtaksilan na naman siya ni Puss pagkatapos nilang pagkasunduan ang pagbabahagi ng hiling. Sinabi ni Kitty na ang dapat na hihilingin niya ay makahanap siya ng pagkakatiwalaan niya dahil sa buong buhay niya ay hindi siya nagkaroon nun, at inakala niya na si Puss ang hinahanap niya na pwede niyang pagkatiwalaan. Dito na nga ipinaliwanag ni Puss kay Kitty na isa na lamang ang natitirang buhay niya, at kailangan niyang maibalik ang mga buhay na nawala sa kanya. Ibinigay ni Kitty ang mapa kay Puss at sinabi naman ni Puss na hinahabol na siya ng kamatayan para sa kanya. Dumating naman si Jack at ang tauhan niya at nagpakita din si Goldie kasama ang mga oso. Sa kanilang pakikipaglaban at pakikibaka para sa mapa, ang bituin ay nagsimulang bumangon sa lupa at lumikha ng isang force field na humigop ng tao. Nahigop nito ang isang tauhan ni Jack at si Baby ay halos mahigop na rin, ngunit isinakripisyo ni Goldie ang kanyang pagkakataon na makuha ang hiling upang iligtas si Baby dahil napagtanto ni Goldie na ang mga oso ang tunay niyang pamilya. Sinipa naman ni Kitty si Jack at nahulog ito sa kalaliman ng kanyang bag. Pagkatapos ay dumating ang lobo, gumawa ito ng apoy na pumaligid sa kanilang dalawa. Tinutuya niya si Puss dahil sa kanyang takot sa kamatayan. Sa pagbabalik tanaw sa oras na kasama niya sina Kitty at Perito, nagpasya siyang hindi takbuhan ng lobo at labanan na lamang niya ito sa kanyang huling buhay. Kaya kinuha niya ang espada niya at naglaban sila ng lobo. Pagkatapos ng isang magandang laban, nagawa ni Puss na disarmahan ang lobo. Siya ay nagalit dahil umaasa siyang makukuha niya ang huling buhay na mayroon si Puss ang legendary hero. Ngunit nagpasya ang lobo na darating ang isa pang oras para makita niyang muli si Puss at umalis na ang lobo, ngunit mula sa kanyang bag lumabas ang higanting Jack pagkatapos nito kainin ang pampalaki na biskuit. Kinuha niya ang mapa at nagsimulang subukan at gawin ang kanyang hiling, ngunit tinangka ni Perito gawin ang overload cuteness kay Jack, ngunit hindi ito gumana kay Jack dahil siya ay haltak, ngunit ginawa ito ni Perito upang makakuha ng oras sa paghiling niya. Si Goldie ay inihagis sina Puss at Kitty upang matusok ang daliri nito at mabitawan niya ang mapang hawak niya. Dito nga ay pinunit nila ang mapa at agad na umalis sa bituin. Sa pagkasira ng mapa, nagsanhi ito ng pagkasira ng malaking bituin at nagkalat ang mga bahagi nito sa kalangitan. Habang nakaupo at pinagmamasdan nina Puss, Kitty at Perito ang kalangitan, binigyan nila ng pangalan si Perito dahil wala pa itong totoong pangalan. Ngunit sa mga sinabing pangalan nila ay wala siyang nagustuhan, pinili pa rin niya ang Perito na palaging tinatawag sa kanya at sa tingin niya ito ang bagay sa kanya, dahil simula pa lamang ay ito na ang tinatawag ng kanyang mga kaibigan. Pinili ni Puss na ilaan ang nag-iisa niyang buhay para makasama ang kanyang mahal sa buhay. Dito na nagtatapos ang kwento ni Puss. Kung nagustuhan ninyo ay mag-iwan na lamang ng subscribe, like and share. Salamat sa panunood, hanggang sa susunod na video.